Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinakita niya na ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian ay nagmumula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at pag-uusig, alinsunod sa mga nasusulat sa aklat ng mga propeta at ng batas. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus na siyang nagdulot ng kanyang kaluwalhatian, mamulat nawa tayo sa katotohanang ang mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa. Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay ang ating butihing kura paroko na si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay.
iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong tinalulugan. Kami naway mapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay ito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang hari ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ginantipalaan ng Diyos ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng pagligtas sa buhay ni Isaac. Bukod dito'y pinagpala ni Yahweh ang lahi ni Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Heneses. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tubungod naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang atin pong itutugon, "Sa piling ng puong mahal, ako'y laging mamumuhay." Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aki sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa ikalawang pagbasa, hindi ipinagkait ng Diyos ang buhay ng kanyang anak upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay tanda ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin,
Sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niya ng anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagpaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat sa paggalang sa mabuting balita. Sabay-sabay po ang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa't walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila ay nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi, mga kapatid. Welcome po. Sige, batiin natin na magandang gabi ang mga kapatid natin. Good evening. So, nasa ikalawang linggo na tayo ng paghahanda. At ito ay isa sa mga mahalagang linggo sa 4 o 5 o 6 na linggong paghahanda natin. No? Kasi 40 days po itong paghahanda natin. Kasi ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. O yung tinatawag natin sa English na transfiguration. So every second Sunday, ito po ang maririnig natin. Iba-iba lang yung version, ano? Kasi may version si Saint Mark, meron version si Saint Matthew, meron ding version si Saint Luke.
no, ng ebanghelyong ito. Ganun pa ba? Isa lang ang pinapahayag sa atin. Ito yung patikim na mangyayari kay Jesus pagdating ng takdang panahon. Ang transfiguration ay pagbabagong anyo. Kasi ang hamon sa atin, hindi bagong anyo. Ang hamon sa atin ay bagong puso. Pagbabago ng kalooban. Kasi kay Jesus, hindi naman niya kailangan magbago ng kalooban. Kasi nga, He is God, He is also true man, pero wala siyang bahid ng kasalanan. Tayo, mayroon. Kaya ang challenge sa atin at ang ating maririnig na aral ay paano tayong makararanas din ng transfigurasyon sa buhay natin. Ang transfiguration are two phases of transfiguration. Meron transitory transfiguration, yan yung panlabas na panandalian lang, pero meron din transfiguration na permanent, ibig sabihin yung pangmatagalan. Yan yung sa kalooban natin. Kaya ang dapat nating targetin, yung pagbabago ng kalooban. So paano mangyayari ito? Well, nangyari kay Jesus, ang tawag doon resurrection, hindi na transfiguration. Kasi at the end, yun naman ang mangyayari kay Jesus. No? Yung permanent transfiguration, ang tawag doon resurrection na yon. At nangako naman si Lord sa ating lahat, kung tayo ay talagang magiging tapat, magiging, sabi nga hindi sumusuko, isasama rin niya tayo sa pagkabuhay na muli. Sa takdang panahon din. Ngayon, paano nangyari kay Jesus yung resurrection? Well, dumaan muna siya sa maraming paghihirap. Kasi between these two transfiguration, yung transitory at permanent transfiguration, is crucifixion. Alam natin, dumaan siya ron. Pero alam naman din natin na bago dumating yung crucifixion, marami rin siyang hirap na dinanas. Hirap sa mga kalaban niya, di ba? Hirap sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, hirap sa paglalakbay patungo sa Jerusalem. Tayo rin, bago natin makamit yung permanent transfiguration o yung pagbabago ng sarili, ika nga, dadaan din tayo sa maraming pagsubok. Dumaan na ba kayo sa maraming pagsubok, mga kapatid? Sister, parang hindi naman halata sa iyo, no? Na dumaan ka sa pagsubok. No? Well, iba-iba yung pagsubok natin. Iba-iba yung trials of life natin. Meron naghihirap saan? Sa trabaho. Meron naghihirap sa relationship. Meron naghihirap sa material na bagay. No, pera, di ba? Karamihan yata, yun ang pagsubok. Kasi kung mayaman kayo, hindi na kayo pupunta ng Kuwait. No? At iba-iba nga. Ngayon, ano yung dapat gawin para makamit natin yung tunay na resurrection o yung pagbabago sa ating buhay? Paano? O paano natin na magiging kahit mahirap, masaya, ika nga, di ba? Sabi nga natin in spite of all these things ng trials, nagiging masaya ka. O paano? Tignan natin yung nangyari sa first reading. Ano yung first reading? About Abraham and Isaac. Di ba? Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Sa bundok Moria, kasi
there are three, yung tatlong bundok na binanggit dito sa pagbasa. Una, yung bundok Moria. Dito nangyari yung kahilingan ng Diyos kay Abraham. You can just imagine, after na maipanganak nila yung kanilang hinihintay na anak, tapos sasabihin ni Lord, ialay mo ang anak mo. Actually, this is not really, hindi naman talaga ito yung ninanais ng Diyos kay Abraham. Ang sinusubok kay Abraham, ito na yon. No, this is a trial for Abraham. Sinusubok si Abraham sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi si Abraham ay ama ng pananampalataya. He is the father of faith. Kaya pinatunayan niya yun. Kahit mahalaga sa kanya yung anak niyang si Isaac na matagal niyang hinihintay na regalo, pero handa siyang, anong ginawa ni Abraham? Nakinig siya sa salita ng Diyos. He listened to the word of God. At hindi lang nakinig sa salita ng Diyos, nagtiwala siya sa tinig ng Diyos. Kasi hindi naman niya nakikita ang Diyos Nobody can see God. No? Pero yun yung pagtitiwala na ibinigay ni Abraham. Kaya yun yung sunubok sa kanya ng Panginoon. Hindi talaga yung hingin yung buhay ng anak niya. But because of generosity of Abraham, ito rin yung kagandahang loob ni Abraham. Kasi sabi niya, sa'yo naman galing ito ibabalik ko sa'yo. Di ba kagandahang loob yun? But because of that, hindi na itinuloy ng Diyos na mamatay ang anak ni Abraham. But there will come a time, sa second reading, ito yung binabanggit. Ito naman yung yung bundok ng Kalbaryo. Ito yung binabanggit ni Saint Paul kung bakit nagkaroon ng yung pagpapakita ng lubos na pagmamahal ng Ama sa ating lahat. God so loved the world that He gave His only Son. Dito ipinakita yung kung paano tayong talagang minamahal ng Diyos sa kabila ng lahat ng ating mga katigasan, ng ulo, ng kalooban, lahat. Kaya, this is a challenge for us. Kung ang Diyos nag-alay, bakit hindi natin maialay ang lahat ng ating mga pagkakamali, ang lahat ng ating mga pagpapagod, ang lahat ng ating paghihirap, ang lahat ng ating mga walang susuko. Sabi nga ni Lord. Kaya ito yun, mga kapatid, sana po, sa kabila ng lahat ng ating hirap, sabi ng introduction, ang sabi mo sa introduction, yung pagsubok dapat nagpapatibay ng pananampalataya at pag-asa. So yung struggle natin sa buhay, hindi para sumuko tayo sa buhay. Dapat yung mga nararanasan nating hirap nagpapatibay ng ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi pwedeng bumibigay lagi. Yan din yung larawan ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung wala kang tiwala sa Diyos, wala. Hindi mo talaga tatanggapin lahat ng nangyayari sa iyo. Bagkos, sisisihin mo pa siya. Nakita niyo ba yung may sinulat dyan sa may pader natin? Last Friday? Maybe it's a communist, word. Nakalagay kasi dun, God is dead. Religion is equal to opium. Yan ang mga nakalagay sa pader. Tapos yung sign ng communism. Alam niyo yung sign ng communism? Yung, sickle and parang martilyo at karet, no? Kasi alam niyo naman na tayo binigyan din ng freedom ni Lord
No? Ngayon, kung tutulad tayo sa taong iyon na walang tiwala sa Diyos, na hindi siya naniniwalang may Diyos, it's up to us. Ibinibigay niya yan sa atin. Kasi yan talaga ang dakilang pagmamahal ng Ama sa ating lahat. Ibinigay niya ang freedom to say no o to say yes to Him. Pero sana gamitin natin yung freedom sa kabutihan, sa pagpapala ng Diyos. Kaya ito yun, sa second Sunday of ng Lent, sabi ko kanina, napakahalagang bigyan ng pansin sa ating buhay. Kasi ang hirap po o yung struggle, hindi ho tayo hiwalayan ng struggles in life. Kahit ho yung mga santo, yung mga banal na tao, kaya ho sila naging banal because of struggles in life. Hindi ho naging banal yung mga yan ng basta-basta na lamang. Yun yung hirap natin ngayon, hindi ho kagaya ng hirap nila noon eh. Yung hirap natin ngayon, nararanasan, wala nga ho sa kalingkingan ng hirap ni Christ. Kaya, sabi niya, di ba, sa bandang huli, sabi niya, makinig kayo sa aking minamahal na anak at kayo'y magtatagumpay. So we need to listen to Christ. Christ is teaching us always. Kaya yung teachings of Christ is very, very important sa buhay natin, mga kapatid. Kasi kung hindi ho tayo tatanggap ng mga katuruan ni Kristo, kasi si Kristo lang naman ang magtuturo sa atin ito eh. Kaya buksan natin ang ating isip, ang ating damdamin, ang ating tenga sa salita na ito ng Diyos. Pagpalain tayo ni Lord. No? Sige po, tayo tumayo. Sabay-sabay tayo magpahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw ay nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, tayo dumalangin sa Kanya at sabihin, Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ni Papa Francisco ng mga obispo, diakono, pari, mga relihiyoso at relihiyosa ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan. Mambigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan.
Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi kami madaig ng kamatayan at manatiling panatag sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Maani na gawa ng mga kapatid nating yumao ang kaniningan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pa nating pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa kalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ng kalugdan Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila ay kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Paolo na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, sabay-sabay tayong tumawag sa ating amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Hesus.
at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalatayin na niyayahan na makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Panalangin sa espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo na may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen.
Tayo po ang lahat. Dasalin natin ang Oratio Imperata. Mamagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong pagpaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanyang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa kasaramdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, San Jose, San Rafael Arcangel, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Mahal na Birhen ng Arabia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo, pakinggan natin ang mga paalaala. Parish announcement, February 26, 2021. The days of abstinence from meat are all the Lenten Wednesdays. Now you can find in the church the Lenten box for the poor. This cathedral parish, in conformity with the instruction of the ministry, would like to make an appeal for a contribution to be able to continue with the sanitation practice we are currently doing. Your donation can be given at the parish office. For the health interests of all our parishioners, kindly avoid coming to the church if you are sick. Signed, Reverend Father Ramon C. Atanasio, OFM Capuchin, Parish Priest. Salamat, sister. Salamat po sa inyong lahat. So, ingat po tayo sa virus ng corona. Meron pa. Ayun nga, pagdasal natin ng mga namayapa, si Brother Bernard, no? O, namatay siya kanina. O, kanina lang daw namatay. No? Isang nurse sa KOC, no? So pagdasal natin ang mga kapatid natin na ngayon din ay mayroong karamdaman na COVID. So ingat po tayo mga kapatid. Although may vaccine na, so pagdasal niyo po, bukas po magbabaksin kami. Hindi boxing Magbabaksin po, vaccine. So sana po matagumpay yung vaccine tatanggapin namin.
willing naman kami magpabaksin. Kayo rin sana, willing din kayo para maging zero na yung virus na ito sa buong mundo. So salamat sa inyong lahat at yung mga schedules po ng Holy Week, ilalabas na namin. Nakalabas na ba? Ilalagay namin sa mga bulletin boards para makita ninyo. No? Kasi pag in-announce, mahaba masyado eh. At wag dasal nyo na may Holy Week tayo. Kasi last year, wala tayong celebration ng Holy Week. So ngayon siguro meron, ha? So thank you sa inyong lahat. Salamat sa choir. Salamat sa worship ministry, sa ating mga lectors, commentators, kay Brother Mabs, sa ating mga Eucharistic ministers, sa service ministry, salamat. At sa ating mga technical people, salamat po sa inyong lahat. Tayo na po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ama namin ang pagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan hanggang sa kamatayan sa krus. Siya ay mamatay, ngunit ngayon siya ay nabubuhay. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay paglingkuran at mahalin. Salamat sa Diyos. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you.